Paano gumawa ng effective cover letter para sa mga job proposals nyo? So, hello, plus name ng job poster. Importante to. Name ng job poster ay usually nasa baba or i-check nyo yung past reviews ng client at i-include nyo sa greeting nyo. Dito pa lang, customize na yung cover letter nyo at hindi siya copy-paste. Sobrang daming copy-paste na cover letter, so dito pa lang magsa-stand out na kayo. Nilagay nyo yung pangalan. So, number 2, ilist nyo yung job responsibilities na sinulat nila sa job description plus paano kayo makakatulong. Example, social media graphic. Kahit wala kayong experience, pwede naman kayong gumawa sa Canva kasi free naman yon. Tapos, i-attach nyo lang sa proposal nyo. Pwedeng attach, pwede nyo ding i-link. Pwede nyo sabihin mahilig kayong mag-draw or mahilig kayong mag-edit ng reels, mag-edit ng TikTok. Skill yun. Importanteng skill yun ngayong 2024. Lalo na sa boom ng social media, lalo na sa TikTok. Hindi nyo magaling kayong mag-CapCut, ano pang mga editing churvanes dyan. Soft skills, importante to. Ini-ignore to usually nang nag-a-apply. Pero dito ka actually mag-stand out eh. Kasi sa tono mo pa lang, ano mo sinula, feel yan nila eh. Tapos maka-confirm nila sa interview. Pwede ka talagang mag-stand out sa soft skills. Sabihin mo, honest ka, nagtatrabaho ka ng maayos, nagko-communicate ka. So, closing statement, sabihin na mag-meeting para mas malaman mo needs nila at kung paano ka makakatulong. So, dito may ipapakita mo na proactive kang tao, willing kang makipag-communicate, willing kang mag-deep dive para malaman mo talaga needs nila at kung fit ka ba at paano ka makakatulong. So, dito ulit is links or attachments ng portfolio or any proof sa mga pinagsasabi mo. Pwede din namang wala to, pero if may proof ka, magsa-stand out ka din. Pang iba, gumamit ng Grammarly, free lang to na app. So, i-add mo lang to as Chrome extension, maha-highlight na kung meron kang wrong spelling or wrong grammar, automatic na. 5 sentence max sa isang paragraph. So, huwag yung malaking blocks of paragraph, huwag yun. Hindi babasahin ng client yung proposal mo. Tapos yun, yung keywords palagi kong sinasabi. Keywords is key talaga ngayon. Kasi yung algorithm, tumutulong din sila sa pagpili kung sino yung best match para sa client. So yun, keywords huwag kalimutan.